Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, unang-una, kung sakit man yan sa lungs, kaya namang gamutin yan dito sa bansa natin. Di ba? Bakit naman kailangan pang sa Europa? Kaya marami naman ang nag-iisip niyan, parang planado, ano? Parang planado. Pwedeng totoo naman na may sakit nga siya, pero napakalubha na ba niyan na kailangan na talagang sa Europa ng treatment? Bakit? Dito naman sa Pilipinas, maano rin naman eh. Magagaling din naman ang mga ano natin, ang mga ano natin dito, mga doktor natin, ang mga health facilities natin, magagaling na rin. Saka kung ganyan din lang naman, hindi pa naman sobrang lala na hindi na ba kaya dito sa atin. Parang ano lang yan, ang lumalabas niyan, planado, para magkaroon lang ng rason na tumagal na doon sa Europa. Mga kabunyog, ito, may kumakalat ng ganitong balita nung nakaraang araw, kaya lang, hindi ko naman makumpirma, pero lumabas na ito sa politiko. Yung politiko na online publication, lumabas na yan, kinumpirma na, kaya sabi ko pwede na nating i-discuss ito. Ako kasi kapag wala pa tayong confirmation, mahirap. Ito po yung confirmation niya. Sabi dito, Senator Panfilo Lacson has disclosed that Senator Loren Legarda is undergoing medical evaluation abroad for a lung condition, offering new details about the illness behind her extended leave from the Senate. Ayan mga kabunyog. So, kumpirmado ni Senador Ping Lacson na mayroon daw lung condition. Hindi naman masyadong dinitalye kung ano nga ba anong gaano kalala ang sakit niya. Kaya lang, ang problema kasi diyan, masyado namang timing, Masyado namang timing. Unang-una, lumabas siyang sakit na yan, ngayon nakakasuhan na siya ng plunder. Pangalawa, lumabas siya ng bansa, pati yung anak niya, August 2. Ang August 2, ka-announce pa lang niya ni Ombudsman Boying Rimulya na talagang isa sa ilalim na sila sa preliminary investigation. Bigla na namang nagkasakit. Tayo pa naman sa bansa natin, nasanay na tayo na kapag may mga ganyan na. Pag may mga ganyan na, nagkakasakit na. Kaya ito mga kabunyog, pero yung sinasabi ni Senador Ping Lacson, parang naiiyak daw si Loren, ay malamang, totoo naman yan. Kasi syempre, mahirap tong pinagdadaanan niya ngayon. Mahirap tong pinagdadaanan ni Loren ngayon. Ano naman talaga yan? Kahit naman tayo, na alam naman natin hindi madali yung pinagdadaanan niya. Imaginein mo, makakasuhan ka ng plunder. Kung ang kaso lang sana niyan bailable, hindi yan aalis ng Pilipinas. Kaya lang, plunder yan, mga kabunyog. Alam naman natin ang plunder, non-bailable. Parang katulad lang ng kay Marcoleta. Di ba nung una din, si Marcoleta, ganun din. Sabi niya, sus naman, paano naman naging plunder yun? Tumanggap lang ako ng campaign donation. Hindi naman galing sa pera ng bayan, tapos plunder na. Ang problema, nakasuhan nga ng plunder. Tapos yung Sandigan Bayan, inaffirm din naman na wala namang abuso doon. Kaya ngayon, nagkakaroon na ng trial ang kaso ni Marcoleta ng plunder. So ito na naman, plunder din itong kay Loren at sila pang mag-ina. Ang matindi dyan, silang mag-ina ang makakasuhan ng plunder. Hindi lang si Loren, hindi lang si Leandro. Kaya, na ngayon, nagkakasakit na. At yun yung nagiging dahilan, bakit natatagalan siya sa ibang bansa. Pero malamang, na yan? Planado na yan nila Loren. Baka nga hindi na bumalik yan ng bansa.
Sa sitwasyon na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Nakailang extension na ng leave. Kung babalik yan, bumalik na yan. Ay, Agosto pa. Halos mag-iisang buwan na yan. Ilang araw na lang, September na tayo. Oh. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Senador Ping Lacson, parang naiiyak si Loren Legarda. Wala eh. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, ganyan talaga ang buhay. Ha? Oh. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Medyo parang rene-ready na, piniprepare na ni Loren Legarda yung kondisyon, minamind conditioning na ang publiko. Pati yung mga kapwa niya senador, minamind conditioning na. Mga kabunyog. Bakit? Ay kinikwento niya yung kanyang pinagdadaanan na may sakit daw sa lungs. Ay di anong ibig sabihin yan? Di ang kasunod niyan, yan yung sasabihin na rason bakit hindi pa siya nakakabalik ng bansa. Parang lalabas, ang pinapalabas niya, gusto niya na sanang bumalik, gusto niya nang bumalik sa trabaho, hindi niya naman intensyon na takasan ang issue dito sa kanya, haharapin niya ito. O yan, mga standard naman na linya yan, di ba? Nakakabunyog, mga kabayan. Standard na linya. Ha? O. Ito, mga kabunyog, mga kabayan. Standard na linya yon na may sakit siya, kailangan niya pang magpa-check up, kung advice sa kanya ng doktor, mag-undergo pa ng further test. So, mga ganyan naman yan. Gustong-gusto niya na sanang makabalik na ng Pilipinas dahil sa trabaho, sa Senado, marami nang nakabinbing trabaho. Gusto niya na ring harapin ang issue sa kanya. Yan, di ba? Mga ganun yan. Gusto niya nang maklear ang pangalan niya kasi ayaw niyang masira ang reputasyon niya na matagal niyang binuo at pinangalagaan. Mga ganyan ang dialogue niyan, di ba? Mga ganyan yan. Kaya lang, alam naman natin, bakit dito ba sa Pilipinas hindi siya pwedeng magpagamot ng ganyan? Kayang-kaya naman yan dito sa Pilipinas kung totoo lang. Kung totoo lang. Kaya lang, bakit ayaw niya dito sa Pilipinas? Ay kasi, pag nagpagamot siya dito sa Pilipinas, haharapin niya yung kaso na yan. Alam niyo kung bakit nagmamadali silang umalis noong Agosto? Bakit sila nagmamadaling umalis? Biglaan yun eh. Magkahiwalay sila ng biyahe ng kanyang anak. Ang dahilan noon, kapag kasi na-file na yung kaso sa Sandigan Bayan, ang sunod na hakbang na gagawin ng ombudsman, ilalagay sila sa precautionary hold departure order. Yan yung mangyayari dyan. Pangalawa, ipapa-freeze ang mga assets nila. Saka yung sa anak niya, ay bilyonaryo yung anak niya. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan? Ito? Talaga yan? Alam nila Loren Legarda, kailangan agad-agad umalis na sila ng bansa. Kasi pag na-file na yung kaso, ang magiging sunod niyan, all departure order, hindi na sila makakalabas ng bansa. Pangalawa, yung mga assets nila, ipapa-freeze na. Kasi syempre, yung assets ni Leandro, kung ilang bilyon man yun, pinagmamalaki nila yon na napakayaman ng anak niya, yun? Magmo-motion syempre ang ombudsman na i-freeze yung mga assets. Mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.